Hi guys, share ko lang sa inyo itong tool na ginagamit ko. So very helpful siya para makapag-backtest or makapag-try ng bagong strategy or kung tama ba yung mga setup na ginagamit mo. And ito bagay na bagay ito sa mga nagsisimula pa lang or sa baguhan. Even if you are in your intermediate or nasa highest level ka na ng trading mo. So bukod sa demo account, no, so pwede nyo siyang gamitin para hindi nyo siya kailangan gawin on your real or your live account. So, very helpful siya. So, watch this. Okay, so nandito tayo sa chart natin. So, the tool na ginagamit ko is TradingView. Ayan, so pwede kayong maglagay ng mga stocks na fina-follow niya, mga indices, AI related, Philippine stocks, forex, crypto, metal and commodities. So kayo na bahala maglagay or mag-organize niyan, no. So as of now, si gold is around 4916, 2.5% down, napakalaki, volatile na naman. And what you can do, no, so para ma-check nyo yung mga strategies ninyo kung mag-work ba, no, or kung gusto niyo lang mag-trade, no, check nyo to. Yan. So alam niyo naman na yung nangyari kay gold, pero during that time, no, pwede niyong balikan kung paano ba siya i-trade, no? So para mas maintindihan niyo yung galaw ni gold, kung gaano ba siya ka-volatile, kung gaano ba siya kabilis, or para lang makita niyo kung paano siya i-trade, no? Kasi kung ako, alam ko na kung gaano siya ka-volatile, alam ko na yung galaw niya kasi I was trading gold for a very long time, years na, no? So kaya alam ko na yung galawan niya. And ito nga, no, this is you can use this kapag nag-essential plan kayo with TradingView. Ayan, so yung link niya nandiyan sa description box or nasa bio natin, so you can just check ito. So from here, no, I'm using mobile, and dito may 3 dots. Yan. So sa 3 dots na yan, merong bar replay. So ito, magandang feature nito, no? And from here, just go to settings. Yan. So meron dito, lagyan lang natin, no, show trading. And yan, so tandaan nyo na lang yung mga settings na ginagawa natin. So check nyo, save nyo tong video na to para mabalikan ninyo, or just pause it, makita nyo kung ano yung mga nakalagay dyan. So dito, select date. Ayan. So if you want to trade gold during the time of let's say pandemic, yan, pwede nyo siyang balikan. Okay? So yan, maglo-load lang siya. Siyempre, medyo matagal. Ayan. So alam niyo naman na nangyari, di ba? Umabot na siya ng 5,600 or around 4,900 na siya ngayon. Pero ito, ayan, pwede nyo siyang i-trade during that time. So, paano nyo ipa-plot yung support and resistance levels, yung trend lines niyo, RSI, etc. So, yan, punta kayo sa let's say 30-minute kayo nagtitrade. Okay? Nakita nyo, downtrend si gold, no? Pero, ayan, meron siyang strong support dito, no? So possible na magkaroon siya ng bounce before siya magtuloy pababa. Ayan. Okay? So let's see, try lang natin, no? So buy tayo diyan. So dagdagan na natin, demo lang rin naman 'to, no? Okay, so try natin and buy tayo. Yan. So para ka magkaroon ng SL diyan, just drag and drop, no? Oh. Yan. Okay, buy tayo eh. Yan. Oops. Yan. So SL natin is around here. So below
below the yan, below the major support, no? Yan. So, nakalagay na dyan, nakakompute na kung magkano. And, syempre, based on your computation, malalaman nyo na rin kung ano yung risk to reward ratio. So, it's like 1:2, no? 1:2.5, something like that. And, from here, ayan, click nyo lang itong play button, no? So, automatic siya na gagalaw. And dito, pwede nyo siyang bilisan, pwede nyo siyang bagalan. Yan. Okay. So from here, lagay nyo lang play button. Yan. Tumaas mo, ops na SL tayo. Diba? So, yan. So nalaman natin na kahit na nasa major support level na siya, yan, medyo mabigat pa rin talaga yung galaw ni gold pababa. Ayan. So dito meron pa tayong pwedeng abangan, no, na support area. Ayan. Okay. Ayan. And from here, yan, pagalawin lang muna natin siya. Okay. So trade pa tayo ng isa. Okay, so nawala, no? So hanap tayo ng ibang date. Okay, so yun, no? 1,241. So ano nga ba yan, no? Continuously going up si gold and it's about to break out. So nasa 4-hour time frame tayo and pwede niyang kunin to, no? Yan. Okay. Yan. So for me, and pwede niyong pagalawin muna. Okay? So hanap ka ng resistance or ayan, nagkaroon siya ng breakout, no? Okay, so pagalawin niyo lang. Yan. Nagkaroon siya ng malalim na break na na retracement, na pullback. Okay? Ayun, nagkaroon ng magandang, so medyo nahuli lang tayo, no? So let's say nagkaroon niya nangyayari, no, nahuli tayo. So we don't let it play us, no? So kailangan syempre timing din tayo. Yan. Okay, so kung hindi tayo nakasabay, okay lang kasi ganoon naman din nangyayari sa real life, di ba? Yan. So kung mag-breakout siya diyan, okay lang. Yan. So you wait. Ayan, so check natin kung maganda na bang entryhan dito. Ayan, so ganyan yung trend line niya. So what we want to do is that we want na pumunta si gold around there on that trend line. Ayan, sa lower trend line. Kung hindi, edi okay lang. Hindi naman tayo FOMO. Ayan. Check natin kung i-respect niya yung trend line. Yan, bumabalik, di ba? Okay. Nag-breakdown siya and possible na fake out. Okay. So, clone natin to. Yan. So, yan yung channel niya. So, buy tayo dyan. And dito, SL natin is around here. Yan. TP is around here. Ayan.
So 1:2. Again, 1:2 tayo. So tingnan natin kung ma-SL na naman tayo. So ang importante is that we are developing the habit na based on confluence yung mga entries natin. Yan. Okay, so mukhang SL nga tayo dito, no? Ayan. Fake out ba? Fake out? Oops, hindi. Alright. So mukhang medyo bitin na, no? Okay, so TP hit tayo, guys. Ayan. So yun yung kagandahan dito, no? So we are learning to plot based on actual events na nangyari and based on the real market movement. And also, kahit na alam naman na natin yung nangyari, possible pa rin tayong ma-SL or mag-loss kasi nga nagkakaroon pa rin ng mga swing. Ayan. So tulad nung nangyari kanina, ayan, nag-plot tayo based on our confluence, no? But this time, ayan, nakakita tayo ng gantong opportunity na it's on an uptrend. We look for a confluence, no, na nagkaroon siya ng channel. Yan, tong channel na drawing natin. And even if bumagsak siya, since we are on a bullish bias, and also, hindi naman siya tuluyang bumagsak, no? Yan, nagkaroon naman siya ng other confluence yan. Ayan. So, yan. Yung area na yan is strong support kasi it was a previous resistance and it's just near the lower trend line channel. Yan. So, na-hit niya nga and it may still go up. Pero, ang tinarget lang natin is this. No? Ito lang tinarget natin dyan. Yan. Yan. Para makatotohanan. And also, para, yun nga, 1:2 naman tayo dyan. Okay? So, medyo malalim yung pinagkuhanan natin. So, that's it, guys, for our video. And thank you so much for watching. And I hope you learned something here. And I just really want to share this with you para makapag-backtest kayo. And also, para makita nyo kung paano yung actual movement ng asset na tinitrade niyo. And makagalaw kayo. Makapag-entry kayo, makahanap kayo ng entry based on based on the actual market movement. So nakita nyo kanina, naiiwan tayo, humanap tayo na kasi ganun naman talaga yung nangyayari, di ba? So we know na lalapag yan sa gantong area, sa ganto. Pero di tayo nakapag-place ng order, di tayo nakapag-trade kasi may ginagawa tayo or di tayo nakatutok sa market. It's okay. So kung nakita nyo kanina, ginawa natin siya ng trend line para lang makita natin na doon siya possible bumagsak. Okay? So and also upon checking, it's still on a bullish bias naman din talaga. So that's it, guys. Thank you so much for